Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, NAIA, hinihikayat ang mga biyahero na gumamit ng face mask bunsod ng tumataas na kaso ng STSS sa Japan. 5 oras na volcanic tremor at phreatic eruptions na itala sa Bulkang Taal. Umento sa produktong petrolyo, asahan simula bukas. 27 Pinoy seaman na inataking MV Navigator magbabalik Pilipinas. Mga bagong botante, lagpas 4 na milyon na. Gilas U18, pasok na sa Division A ng Women's Asia Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, alinsunod sa naiulat na pagtaas ng kaso ng Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS infection sa Japan, ay hinihikayat ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga biyahero na magsuot ng face mask at sundin ang mga sanitary measures. Ayon sa mga ulat, ang STSS ay isang hindi pangkaraniwang bacterial infection na maaaring magmula sa bakterya na pumapasok sa daluyan ng dugo at malalalim na tissue. Ayon kay Manila International Airport Authority o MIAA Head Executive Assistant Chris Bendijo, inabisuhan din umano ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa mga otoridad kung makaramdam ang mga ito ng ilang sintomas upang agad na matugunan ang medical team ang kanilang mga alalahanin. Pinayuhan din ni Bendijo ang mga pasahero na regular na maghugas ng kamay at magtakip ng bibig kapag umuubo o bumabahing. Gayunpaman, sinabi rin niya na ang pagsusuot ng face mask ay hindi sa pilitan. Isang pagpupulong ang isinagawa ng Department of Finance kasama ang iba pang ahensya ng bansa para mapag-usapan ng ukol sa pag-unlad ng ekonomiya at pagkontrol ng inflation sa lokal na merkado. Ang buong kaganapan tunghayan mula kay Jade Buhoy. Isang pagpupulong ang idinaos kamakailan ng Department of Finance o DOF kasama ng iba pang ahensya ukol sa pangangasiwa ng pondo na siyang may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya at paggalaw ng presyo sa lokal na merkado. Kasama rito ang Office of Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na tinalakay ang ukol sa mga patakaran sa inflation maging ang mga proyektong kaugnay ng renewable energy, gamot at mga aksyong kinakailangan upang mapabilis ang mga nauna pang mga proyekto. Sa pagtatalakay ng inflation sa sektor ng pagkain, nanguna ang National Economic and Development Authority o NEDA, kaugnay ang Bureau of Customs na siguraduhing sapat ang pagbabatay ng presyo sa mga taripa ng inangkat na bigas at unahin ang pagbawas nito alinsunod sa Administrative Order No. 20, Series of 2024. Kaagapay rin rito ang Department of Agriculture na siyang nakatoka sa pag-aangkat ng 200,000 metrong tonelada ng asukal upang maksyonan ang kakulangan nito. Bahagi din ang Department of Energy na ipinatawag upang aksyonan ang sapat na presyo ng kuryente at supuin ang issue sa enerhiya. Bagamat inusisa ng DOF ang bawat ahensya ng pamahalaan, inaasahan nila ang susunod pang pagpupulong upang mapalawig ang iba pang patakaran ukol rito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo na ng Land Transportation Office o LTO ang pagbabawal sa mga tricycle na walang plaka na bumiyahe sa lungsod ng Quezon simula ngayong Hulyo. Ito ay alinsunod sa Batas Republika bilang 4136 Section 18 o ang Use of Number Plates kung saan dapat na mayroong malinaw at otorisadong plaka ang bawat tricycle na pumapasada dahil haharap sa kaparusahan at multa ang sinumang lumabag sa batas na ito. Paliwanag ng LTO, ang polisiyang ito ay ipinatupad upang panatilihin ang kaayusan sa kalsada at kaligtasan ng mga gumagamit nito.
Isa lamang ngunit tumagal ng 310 minuto o katumbas ng 5 oras at 10 minuto ang volcanic tremor sa Bulkang Taal nitong linggo. Bago pa man ito, nauna na rin naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang dalawang minor phreatic eruptions sa Taal noong Sabado ng hapon. Patuloy na pinag-iingat ang publiko ukol sa aktibidad ng bulkan na ngayon nananatili sa Alert Level 1 status. Sa ating ulat panahon, aktibong kumikilos pasilangan ng Luzon at Visayas ang epekto ng easterlies. Kaya naman asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas. Gayon din sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Davao Occidental, ngunit dulot naman ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang bahagyang pulupulong mga pag-ulan naman sa Bicol Region, Quezon, Aurora, Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senator Raffy Tulfo isinusulong ang pag-oobliga sa mga may-ari ng sasakyan na personal nang magtungo sa LTO para sa renewal. Filipino fishing boat nakaranas ng engine explosion sa Bajo de Masinloc. Umento sa produktong petrolyo, asahan simula bukas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Para sa ating mga motorista, simula bukas Martes, ikalawang araw ng Hulyo, asahan ang panibagong aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo. Para sa presyo ng diesel at gasolina, nasa 50 sentimo hanggang 70 sentimo ang asahang itataas sa kada litro, habang 30 sentimo naman hanggang 50 sentimo para sa presyo ng kada litro ng kerosene. Samantala, ito na ang pangatlong magkasunod na linggong price hike sa langis. Hangad ni Senador Raffy Tulfo na magpakita na ng personal ang sinumang magre-renew ng kanilang sasakyan sa mismong tanggapan ng Land Transportation Office o LTO upang mabilis na matukoy ang pagkakakilanlan nito sakaling sangkot ang sasakyan sa isang krimen o aksidente. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Para sa mga may-ari na nais mag-renew ng kanilang sasakyan, ay isinusulong na ngayon ni Senador Raffy Tulfo ang pagpapakita ng personal at pagsusumite ng valid government ID sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO. Paliwanag ng senador, ito'y upang maiwasan ang pagdami ng kaso kung saan hindi mabilis na matukoy ng mga otoridad ang may sala sa isang krimen o aksidente dahil ang gamit na sasakyan ay nakarehistro pa rin sa lumang may-ari. Pagbabahagi ni Tulfo, ang kamakailang insidente ng pambubudol sa isang cancer patient ay hindi pa rin nahuhuli ang driver sa likod ng panloloko dahil ang sasakyan na ginamit ay pinagpasapasahan na. Dagdag pa niya, nasa pag-uugali na rin ng ilan ang pagbibili ng kotse nang hindi inirerehistro sa LTO upang makaiwas sa gastos at sa kadahilanan na ipagbebenta rin kalaunan. Kung kaya't magiging bahagi rin ng panukalang batas na isinusulong ni Tulfo ang pagpaparehistro kaagad sa LTO dahil ang sasakyan na hindi narehistro 10 araw mula sa date of purchase nito ay mai-impound. Hinikayat naman ng senador ang mga bumibili ng second-hand na sasakyan na irehistro ito sa LTO para hindi rin maabala sakaling sangkot ang sasakyan sa krimen o aksidente. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Sa naganap na 36 Joint Commission meeting ng Commission for East Asia and the Pacific at ng Commission for South Asia o CAP-CSA ay nangako si UN Tourism Secretary General Zurab Pololikashvili na susuportahan nito ang Pilipinas sa pagsisikap nitong bumuo ng isang sustainable na industriya. Ayon sa opisyal ng UN, taglay ng Pilipinas sa mga katangiang hinahanap ng mga manlalakbay sa isang destinasyon. Dagdag pa niya, upang maisaayos ang estratehiya na kinabibilangan ng pag-akit ng mga mamumuhunan, ang mga stakeholder ng publiko at pribadong turismo ay maaaring umasa sa suporta ng UN Tourism. Samantala, nahuli ng mga tauhan ng 3rd Infantry Division at kanilang mga police counterparts kamakailan ang isang ranking leader at kilalang extortionist ng Communist Terrorist Group o CTG sa isinagawang joint operation sa Barangay Tapulang, Maayon sa Capiz. Nahuli ng magkasanib na puwersa ng Philippine Army at PNP ang 56 anyos na si Francisco Balois na kilala rin bilang Tonying at nagsilbi bilang squad leader ng Squad 2 ng Madya Asdo Central Front, Komiteng Rehiyon Panay. Sa nasabing operasyon ay na-recover ng mga tauhan ng Philippine Army at pulisya ang iba't ibang armas, bala, handheld radio at ilang gamot mula kay Balois. Upang maiwasan ang pagdami ng bilang ng mga biktima ng task scam, ay nagbigay payo ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko. Atin niyang tuklasin mula kay Daniza Lopez. Sa isang online modus na task scam kung saan marami-rami rin, ang mga nabibiktima ay pinayuhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko na maging makilatis sa bawat post na nakikita online. Ang task scam ay isang uri ng panloloko kung saan pinaniniwala nito ang isang biktima na makakakuha ito ng malaking pera sa pamamagitan lamang ng paglalike at panonood ng video online. Ngunit sa kalagitnaan ng madaling aktibidad na ito ay kinakailangang maghulog ng pera ang biktima para sa di umano'y premium products o task na siyang mas malaki umano ang kitaan. Bago tuluyang makuha ang komisyon ay kinakailangan munang magbayad at tapusin ng biktima ang mga nasabing gawain, pero sa huli ay hindi na nito makukuha ang perang inihulog dahil sa umano'y technical issues na dahilan ng nanggagancho. Kaya't ilan lamang sa payo ng PNP-ACG ay ang pagiging mapanuri sa mga alok na trabaho na natatanggap online sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pananaliksik kung lehitimo ba ang email o kumpanya na pinanggagalingan nito. Dagdag pa ng ahensya, ugaliing beripikahin muna ng mabuti ang impormasyon na ibinigay gaya ng contact number, website at iba pang detalye. Paglalahad pa ng PNP-ACG, walang madaling paraan sa pagkuha ng pera, kung kaya't paalala nito sa publiko, huwag kaagad maniwala sa mga madadaling trabaho na alok kung saan ang kapalit ay malaking kitaan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan ay nakaranas ng engine explosion ang Filipino fishing boat o FFB na Akio sa layong 17 nautical miles sa timog kanluran ng Bajo de Masinloc o BDM. Kasunod nito ay agad namang inatasan ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hilgavan ang BRP Sindangan na nakasalukuyang nagpapatrolya sa BDM nang magbigay ng tulong medikal sa 2 sa 8 mangingisda na nasugatan sa lumubog na bangka. Ibinahagi naman ni PCG spokesperson Coast Guard Rear Admiral Armando Balilo na sa naganap na operasyon ay nakaranas ang PCG ng pagharang ng mga barko ng China Coast Guard o CCG at People's Liberation Army Navy na agad din namang itinigil ng malaman ng mga ito ang isinasagawang humanitarian mission. Dagdag pa ni Balilo, naglunsad din ng CCG ng 2 rigid hull inflatable boats at nagbigay ng tulong sa 8 mangingisda ng FFB Akio.
Uuwi na ng Pilipinas ang 27 Pinoy crew members ng MV Transworld Navigator, ika-4 na barkong inatake ng mga rebelde ng Houthi sa Red Sea. Nakauwi na ang unang batch nito na binubuo ng 5 Pilipinong mandaragat nitong linggo. Sa kanilang pagbabalik Pilipinas, tumanggap na umano ang mga ito ng tulong pinansyal at tinitiyak na maibibigay rin ang suporta at karagdagang tulong para sa kanilang pag-uwi. Kaugnay ng Bureau of Immigration o BI, ang Presidential Anti-Organized Crime o PAOCC, inaresto ang 3 dayuhang Chinese dahil sa pagpapatakbo ng iligal na resort sa Clark, Pampanga. Ayon sa ahensya, ang mga arestado ay kinilala bilang sina Huang Shuzhen, Chen Xianfang at Huang Zaicheng na inaresto sa Fontana Leisure Park at walang maipakitang legal na dokumento. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinko, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon sa pag-aaresto ng mga iligal na dayuhan sa bansa. Samantalang itinungo naman ng mga arestado sa PAOCC facility sa lungsod ng Pasay para sa bukod pang investigasyon. Susunod sa News Force. BSP nagsulong ng adhikain ayon sa maayos na paggastos ng pera kasabay ng Savings Consciousness Week. Mga bagong botante lagpas 4 na milyon na. Ilang sikat na personalidad matagumpay na tinapos ang month-long Pride celebration sa Quezon City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Humigit na sa target ng COMELEC na 3 milyon ang mga Pilipinong nagparehistro sa bansa. Nasa kabuuang 4,057,000 at isa na ang mga naghain ng kanilang pagnanais na maging botante para sa susunod na halalan. Mananatiling bukas ang pagpaparehistro ng mga nais maging botante hanggang katapusan ng Setyembre ngayong taon. Ikaw ba'y naghahanap ng mga panuntunan para maging maayos sa paggastos ng pera? Huwag na mag-alala dahil may imumungkahi ang Bangko Sentral ng Pilipinas upang makatipid. Sa paggunita ng Savings Consciousness Week, Jade Buhoy para sa balita. Simula noong katapusan ng Hunyo hanggang ika-6 na araw ng Hulyo ngayong taon, isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga responsableng paraan sa paggamit ng pera. Ang paraang ito ay alinsunod sa paggunita ng Savings Consciousness Week kung saan ibinabahagi ang tamang paggastos ng pera. Nariyan ang paglalaan ng ipon sa bangko, paggamit ng mas murang paraan ng transportasyon, pagtitipid sa mga bilihin, pagbabawan ng pagkain at hindi pabugso-bugsong pagbili ng mga gamit na hindi kinakailangan. Bahagi din ito ang Money Mindfulness Method na kung saan isinusulong ang matalinong desisyon sa paglalaan ng pera tulad ng pagmumuni-muni o pinag-iisipang aksyon kung nararapat bang paggastusan ang isang bagay alinsunod sa iyong kasalukuyang financial goal. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo kamakailan ng DTI ang ika-10 edisyon ng National Food Fair na gaganapin sa Miyerkules hanggang Linggo sa lungsod ng Mandaluyong. Tunghaya ng detalye sa ulat ni Princess Castro. Simula sa darating na Miyerkules hanggang Linggo ay isasagawa ng Department of Trade and Industry o DTI ang bagong Pilipinas National Food Fair 2024 sa Mega Trade Halls 1-3, 5th level ng SM Mega Mall sa lungsod ng Mandaluyong. Layunin nito na magsilbing pangunahing plataporma para sa mga micro, small and medium enterprises o MSME
para sa industriya ng pagkain at inumin. Ngayong taon ang ika-1 dekada o 10 taong anibersaryo ng naturang food fair kung saan ito ay inorganisa ng Bureau of Market Development, Promotions and One Town, One Product ng DTI. Kasama rin ng departamento ang DTI Regional at Provincial Offices sa pagsasagawa ng event. Bounty of flavors ang naghihintay para sa mga nais dumalo kung saan masasaksihan ang magkakaibang seleksyon ng mga produkto mula sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas. Tampok ang mayamang culinary heritage ng bansa mula sa mga sariwang ani ng gulay at prutas, processed at frozen delights, specialty dishes ng mga rehiyon, iba't ibang inumin at mga produktong herbal at pangkalusugan. Bukod sa mga naturang kaganapan, ay may inihanda ring espesyal na pavilion para sa iba't ibang industriya ng pagkain sa bansa. Kasunod ng pagbubukas ng seremonya sa A3 ng Hulyo, mag-aalok ang fair ng mga demonstrasyon sa pagluluto mula sa mga kilalang chef, mga seminar tungkol sa pagnenegosyo, kabilang na ang pagbibigay ng mga kaalaman at insights sa isasagawang workshop para sa MSMEs. Samantala noong nakaraang taon ay nakabuo ng mahigit 28 milyong piso ang benta ng halos 300 kalahok na MSMEs. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Dumagsa ang libo-libong tao sa Quezon City Memorial Circle nitong linggo, bunsod ng bonggang performances mula sa ilang sikat na personalidad, drag queens at mga awit sa bansa para sa pagtatapos ng month-long celebration ng Pride Month kasabay ng Love Laban to Everyone Quezon City Pride Festival. Ang kaganapan yan ang iulat ni Princess Castro. Bilang pagtatapos ng month-long Pride celebration nitong linggo, ay muling nagbigay kulay at saya ang Rainbow Community sa ginanap na Happy Equality Araw ng Pasasalamat sa Quezon Memorial Circle. Sa makapanindig balahibo at buwis buhay na performance ng Unkabogable Star Vice Ganda, ay napuno ng hiyawan at saya ang circle mula sa mga tagahanga ng komedyante. Hindi rin nawala sa anticipated lineup ang birit performance ng Asia's songbird na si Regine Velasquez Alcacid. Bukod dito ay nakisaya rin sa pagtitipon ang ilang sikat na social media personality, banda at singer tulad ni Sasa Girl, Paul Pablo, Vixon at Ballroom Culture Philippines. Present din ang ilang queer artist at drag queens na talagang bigay todo sa kanilang mga inihandang performances, gayon din ang kanilang nagbobonggahang costume at outfits. Opisyal naman na nagtapos ang kaganapan sa fireworks display na pinailaw sa pylon ng lungsod bilang hudyat ng pagsasara ng Love Laban to Everyone ngayong taon. Samantala, upang ligtas naman na makauwi ang mga dumalo sa kani-kanilang mga tahanan, ay naghandog din ng libreng sakay ang Q-City bus ng lungsod. Ito ay sa pangunguna ng Traffic and Transport Management Department at Department of Public Order and Safety Personnels. Kaugnay nito ay balik operasyon na ngayong araw, ikaunang araw ng Hulyo, ang operasyon ng Q-City bus. Matapos ang event ay agarang nagtulong-tulong ang puwersa ng Department of Sanitation and Cleanup Works, Climate Change and Environmental Sustainability Department, Quezon Memorial Circle Admin at iba pang volunteers. Sa naganap na paglilinis ay nakalikom ng 44 na sako o aabot sa 88 kilo ng plastic bottles ang maayos na na-segregate upang ma-recycle. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa larong pampalakasan, pasok na sa Division A ng Women's Asia Cup ang Gilas Pilipinas Under-18 team matapos dominahin ang Division B ng FIBA U18 Women's Championships. Sa nagdaang kampanya nito sa Shenzhen, China, dinaig ng pambansang koponan ng bansang Lebanon sa score na 95-64. Bagamat aabante na sa susunod na dibisyon, ay hindi pa rin nagpapakampante ang Gilas at puspusa ng paghahanda ng young squad para sa susunod nilang laban.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. NAIA, hinihikayat ang mga biyahero na gumamit ng face mask bunsod ng tumataas na kaso ng STSS sa Japan. 5 oras na volcanic tremor at phreatic eruptions na itala sa Bulkang Taal. Umento sa produktong petrolyo, asahan simula bukas. 27 Pinoy seaman na inataking MV Navigator magbabalik Pilipinas. Mga bagong botante, lagpas 4 na milyon na. Gilas U18, pasok na sa Division A ng Women's Asia Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.